Chicos, here are 5 culture shocks as a Filipino in Spain. First, yung la cena, la comida nila or yung pananghalian nila, makain sila at 2 p.m. hanggang 4 p.m. Yun yung pinaka-late. So, super gutom na ako nun. And yung la cena nila, yung dinner time nila, around 9 p.m. hanggang 10 p.m. or 10:30 p.m. Nag-i-stay ako minsan sa bahay ng boyfriend ko. Yung tiyan ko kumukulo na. Kumukulo na siya. Kaya hindi ako sanay. Tapos, yung second ay yung beso-beso. Like, oh wow. Like, kahit yung sa parents ng partner ko, nung first meet ko sila, biglang nagbeso yung papa niya. Akala ko isang beso lang, pero na-advise naman na ako na minsan 2 beso talaga. Na-advise ako ng boyfriend ko na 2 beso daw, ganun. Tapos, nung binesa ako ng papa niya, wow, super, like, uy, like, mafe-feel mo talaga yung pisngi nila. Mafe-feel mo talaga yung pisngi nila. Tapos, nagbeso din yung mama niya. Yung beso ng mama niya, beso, tapos kiss. Tapos, beso again, tapos kiss. Yun, yung beso ng mama niya. Yung ate din niya, beso, tapos kiss. Oho! Tapos, beso sa kabila, tapos kiss. Tapos, nung naglalakad kami ng boyfriend ko sa kalye nila, nakasalubong namin yung mga ka-workmate niya. Tapos, nung pinakilala ko ng boyfriend ko sa ka-workmates niya, bigla akong bineso 2 beses. Tapos, yung itsura ko doon, para akong lamig na lamig kasi first time ko maranasan yung winter dito sa Spain. So, lamigin ako. And, yung itsura ko parang, basta yun. Tapos yung pangatlo, lahat nag-hello. I mean, like, mag-hello yung mga kapitbahay mo. So, kailangan mo mag-respond. Like, hola, or buenas, o buenas tardes, buenos dias. Ganun. Hanggang sa nakasanayan ko na lang lahat. Hola, kahit minsan nasa labas ka, like, for example, nasa loob ka ng clinic o ng tindahan, biglang mag-oola sila, o buenas. O, yun yung kagandahan din sa kanila. Hanggang sa nakasanayan ko na lang na mag-oola, na maingay. Medyo maingay yung flatmates ko. Tapos yung pang-apat, the afternoon goes down. Nagsasara yung mga bangko, yung mga tindahan, shops, banks, businesses. Yung lunch break nila, napakahaba, like from 2 p.m. hanggang 4 p.m. or minsan 5 p.m. Depende sa tindahan o sa business. Favorite kong supermarket, yung Mercadona dito sa Spain. Nagsasara sila every Sunday. Open sila every Mondays to Saturdays. Kasi alam mo yun, sa Pilipinas, open yung mga ganong oras, yung mga business, mga tindahan, bangko, open sa Pinas. So, hindi ko na sanayan yun. Like, asan yung mga tao? Like, pag sa hapon, walang katao-tao sa labas. Kasi siesta time. Tawag nila doon, siesta. Usually, they are taking a nap. Or, nagpapahinga. Ganun. Kaya, kailangan mo nang bumili Saturday pa lang. Chine-check ko kung may kailangan ako before Sunday kasi baka wala na akong tubig, ganun. O wala na akong makain. Tapos Monday pa ako
makakabili. Unless gusto mong kumain sa labas, sa bar. Napakamahal. At yung panglima, direct to the point sila. Very straightforward mga Spaniards. Yung nakilala ko dito sa Spain. Kasi tayo mga Pinoy parang medyo, alam mo yun, yung ayaw natin masaktan yung kapwa natin. Hindi natin sinasabi agad yung gusto nating sabihin. Karamihan sa atin di tayo straightforward. Para sa nila parang honest or efficient yun. Direct to the point ka, dapat ganun. For example, ayaw niya sa luto mo, ganun. Or may something na gusto nang sabihin sa'yo, like, very harsh, minsan parang harsh, pero sa kanila parang hindi rude yun, parang gusto lang nila sabihin yung katotohanan, hindi paligoy-ligoy pa. Hindi paligoy-ligoy pa. Kasi, ako kasi, medyo ako, hindi ko sinasabi agad pag nagagalit ako, pag yung mga ayaw ko, parang paligoy-ligoy ako. Hindi ko agad sinasabi yung mga ayaw ko, yung hindi ko gusto, ganun. Kaya, yun yung mga culture shocks dito sa Spain. So, yun lang yung ma-share ko sa ngayon about culture shocks as a Filipina here in Spain. Adios, hasta luego. Ciao.